sama-sama tayong magiging saksi. Inirekomenda ng House Quad Committee ang paghahain ng reklamo laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga senador na sina Bongo at Bato de la Rosa at ilang dati at kasalukuyang opisyal ng PNP. Kaugnay po yan sa Crimes Against Humanity para sa drug war ng Administrasyong Duterte. Saksi, si Rafi Tima. Tulad ng reklamong isinampa sa International Criminal Court, Crimes Against Humanity ang inirekomendang ikaso kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa at iba pa. Ito ang nilalaman ng 43 pahinang report ng House Quad Committee na duminig sa illegal drugs at illegal pogo operation sa bansa ng nakaraang administrasyon. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and Bunsod ng drug war, pinakakasuhan din ng Quadcom sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at De Bolsinas, Police Colonels Ruina Garma at Edelberto Leonardo, at dating Malacanang official na si Herminia Muking Espino. Pinakakasuhan din ng ilang personalidad na may kinalaman daw sa pagkakasamsam ng 360 kilo ng shabu sa Mexico, Pampanga, kabilang si Mayor Teddy Tumang at ilang Chinese nationals. Gayon din ang mga may kinalaman sa pagkamatay ng 3 Chinese nationals sa Davao Penal Farm noong 2016 at ni Police General Wesley Barayuga. Kailangan naman daw ng dagdag na investigasyon para sa mga personalidad na may kinalaman sa illegal na pogo operation, kabilang sina dating Bamban Mayor Alice Go at dating Presidential Spokesperson Harry Roque. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. Bunsod ng pagdinig, 30 panukalang batas daw ang nabuo para pigilang maulit ang mga ganitong insidente. Kabilang sa panukala ang reparation o pagbabayad sa mga kaanak ng biktima ng EJK. Monetary reparation between 250,000 pesos to 500,000 pesos as well as the non-monetary reparation will be granted to victims and their families to be determined by the extrajudicial killing claims board proposed under the bill. Agad namang inadapt ng plenaryo ang report ng Quadcom. Ipapadala na raw ang report sa mga appropriate government agencies para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Sinisikap pa naming makuha ang panig ni dating Pangulong Duterte at iba pang itinadawit sa posibleng asunto. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Handa si Senator Bato de la Rosa na harapin sakaling maghain ng reklamo laban sa kanya kaugnay sa drug war. Ay kay De La Rosa, inaasahan niya na rin ito bilang isa sa mga hakbang para siraan umano ang mga Duterte at kanilang mga kaalyado. Dagdag niya, kapag nasiraan na sila ni Senador Bongo at hindi nanalo sa darating na eleksyon, wala na raw haharang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Tiwala naman daw siya sa hudikatura at mananaig pa rin niya ang hustisya. Ayon naman kay Go, ipinauubay na niya ito sa korte. Kinestyon niya rin ang Quad Committee dahil sa pandadamay umano sa ilang personalidad kahit hearsay o walang katibayan umano laban sa kanila. Taong bayan na lang daw ang humusga at ipagpapatuloy na lang daw niya ang kanyang pagtulong. Bago sa saksi, pinatay at sinunog ang isang babaeng PWD o person with disability sa San Juan, Batangas. Ay sa San Juan Police, natagpuan ang sunog na bangkay ng biktima sa paggawaan ng uling. Natukoy ang pagkakakilanlan ng biktima sa tulong ng kanyang 11 anyos na anak na nakasaksi sa krimen. Ayon sa anak, pinatay umano sa sakal ng mag-asawang suspect ang kanyang ina sa kinalagkad sa ulingan at sinunog ang katawan. Nahuli sa follow-up operation ng mga suspect na ayon sa PNP ay kamag-anak ng biktima at kasamang nakatira sa bahay. Nahaharap sa kasong murder ang mga suspect na wala pang pahayag. Patuloy ang investigasyon. Malagimang sinapit na isang lalaki na nahulog mula sa inakyat niyang poste ng kuryente sa Maynila. Saksi, si Nico Wahe. November 24 nang sumiklab ang malaking sunog sa Isla Puting Bato sa Maynila. Umabot sa Task Force Charlie ang sunog na tumubok sa nasa 1,000 bahay.
Mahigit 3 linggong lumipas, wala pa rin kuryente ang ilang taga Isla Puting Bato. Ito raw ang dahilan para akyatin ng 30 anyos na lalaking ito ang isang poste sa lugar, madaling araw kanina. Naisipan nitong pumanik o kung ano man yung kanyang gagawin dun sa at hinihinala po natin na siya ay mayroong balak magka-jumper ng kuryente, magnakaw ng kuryente. No? Nagulat na lang itong mga tao ron sa lugar na bigla ang siyang bumagsak. May nag-spark, parang pumutok, tapos nalaglag siya mula sa poste. Dead on arrival sa ospital ang lalaki. Paso sa dibdib, sugat sa binti at ulo ang tinamo ng lalaki. Bukod sa delikado ayon sa Meralco, labag sa batas ang mag-jumper ng kuryente. Huwag na po natin gawin yan kasi either mahuli tayo ng alagad ng batas o masaktan tayo, mahulog tayo kung mataas yung tinatapan natin. Maaari rin daw itong pagmula ng sunog. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang pamilya ng nasawi. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Arestado sina Pandi Bulacan Mayor Enrico Roque at 2 iba pa dahil sa reklamong rape na isinampa 5 taon na ang nakakaraan. Saksi, si Oscar Oida. Sa gitna ng kasiyahan sa isang Christmas party na ginanap sa isang resort sa Pandi, Bulacan, maayos at payapang sumama sina Pandi Bulacan Mayor Enrico Roque, Konsehal John Rojas at isang Ruel Raimundo nang arestuhin sila ng otoridad. Sa bidyong ipinadala ng Northern Police District Special Operations Unit, nakablur na ang mga respondent. Peacefully, after ng program, in-approach ko po mismo si Mayor, informing him na meron po siyang warrant of arrest, including yung Miranda rights ng mga accused. Peacefully po naman na nag-submit si Mayor. Bali yung isa po konsehal, yung isa po is, ang pagkakaalam ko, isang empleyado rin ng munisipyo ng Pandi. Sinilbihan sila ng warrant of arrest sa utos ni Judge Rowena Alejandria ng Caloocan City Regional Trial Court. Dahil yan sa reklamong rape na isinampa sa kanila noong 2019. Nangyari ang insidente sometime in 2019. So inakusahan po yung 3 suspect natin ng 2 counts of rape. Tapos nagkaroon ng probable cause. Kami consistently namin chinecheck yung mga warrant namin na nilalabas dito sa Caloocan. Then nilolocate namin yung mga suspect. Tapos ine-implement natin yung warrant of arrest. Sa ngayon, nakakulong na sa NPD Custodial Facility sina Mayor Roque habang dinidinig ang kaso laban sa kanila. Maayos din ang kanilang kondisyon. Di naman nagbigay ng komento si Attorney John Patrick Paredes, ang nagpakilalang abogadong umaasiste sa kampo ng alkalde. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Kinumpirma ng Malacanang na may mga bahagi ng panukalang 2025 national budget na ibivito ni Pangulong Bongbong Marcos para sa interes ng publiko. Ang tingin naman ng isang eksperto, mainam kung ibabalik muna ang budget sa BICAM para ayusin ito. Saksi, si Mav Gonzalez. Nakapulong kanina ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga miyembro ng kanyang gabinete, kabilang ang Executive Secretary, mga kalihim ng Budget, Finance, Public Works at National Economic Development Authority. Ang paksa, ang panukalang 2025 National Budget. Sa Biyernes sana nakatakdang pirmahan ng budget. Pero sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi yan matutuloy dahil kailangan ng oras para sa masusing review. Hindi pa malinaw kung kailan pipirmahan ang budget. Pero kinumpirma ni Bersamin na may mga bahaging ibibito. Wala namang pagkontra rito ang liderato ng Kamara at Senado dahil bahagi ito ng proseso. Sa ilalim ng Article 6, Section 27 ng 1987 Constitution, may kapangyarihan ang Pangulo na i-veto ang anumang batas na ipinasa ng Kongreso. Sa ilalim din ng Konstitusyon, pwedeng i-veto ng Pangulo ang partikular na items o bahagi lang ng budget. Kabilang sa pinupuna ngayon sa ipinasang budget sa Bicameral Conference Committee ang halos 215 billion pesos na dagdag sa budget ng DPWH kumpara sa nakasaad sa National Expenditure Program o ang proposed budget na isinumite ng ehekutibo. Mahigit 17 billion pesos na dagdag sa Kamara at mahigit 1 billion pesos na dagdag sa Senado. Gayon din ang mahigit 11 billion pesos na kaltas sa budget ng DepEd at pagtatanggal ng subsidy ng PhilHealth.
Pinupo na rin ang 26 billion pesos na budget para sa Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP na tinanggal sa bersyon ng Senado pero ibinalik sa BICAM. Ayon sa law expert na si Professor Dan Gatmaytan, pagtatanggal lang ng partikular na item ang pwedeng gawin ng Pangulo. Hindi niya pwedeng ilipat sa ibang kagawaran ng budget na tinanggal sa ibang programa. Halimbawa, kung i-veto ng Pangulo ang pondo para sa AKAP, hindi na pwede gastusin ang pondong nakalaan dito kahit sa ibang programa. Mananatili ang pera sa National Treasury. Kung i-veto naman ang PhilHealth budget na zero na ang subsidy, hindi pa rin mababalik ang original na alokasyon na 74 billion pesos. Congress has to respond, I don't know, next time or next year, mas maingat sila or mga kailangan ng special appropriations eventually, no? Pag it looks like kailangan talaga ng pera for certain things, I think may mga emergency naman yan eh. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang pag-veto ng Pangulo pwede pa ring i-override o ipawalang bisa ng Kongreso. Pero hindi pa raw ito nangyari sa kasaysayan, ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Pwedeng mag-insist ang Congress na hindi, ano pa rin yan, kailangan maging batas pa rin yan. Pwede mag-insist by two-thirds vote of Congress per House, voting separately. Ano tawag doon, override the veto. Wala kasi super majority ang special majority ang kailangan eh. More than just simple majority. Syempre, mga allies ng presidente naman ang nasa House at saka nasa Senate. So dapat hindi mangyari. Pwede rin daw i-reconvene ng Pangulo ang Bicameral Conference Committee para ayusin ang budget. What he needs to do is prevail upon Congress to withdraw yung kanilang binigay na bill dun sa presidente para so that they can fix it. Yun ang natingin kong pinaka-viable na solution here without making the president veto the entire budget. Sabi ng Senate President, pwede naman i-augment o dagdagan ang pondo pagkatapos maipasa ng budget. It's in the special provisions. The Speaker, the Senate President, the Chief Justice, all the heads of agencies, of constitutional agencies have that power. Because they have fiscal autonomy. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.